Alipin ka pa rin ba ng utang? Burahin ang 5 habits ngayon. The borrower is a slave to the lender. Isang matinding katotohanan ito sa Bible. Kapag may utang ka, alipin ka ng pinagkakautangan mo. Para kang may invisible leash na humihila sa iyo pabalik. Wala kang hawak sa sarili mong oras o desisyon dahil bago pa man dumating ang sweldo mo, may mga kamay na nakalahad para kunin ito. Ang patuloy na pagkakalubog sa utang ay madalas na dulot ng mga tahimik na habits at financial illusions. Mga maling akala sa pera na unti-unting sumisira sa iyong kinabukasan na hindi mo namamalayan. Upang tuluyang makalaya at makuha ang iyong sweldo ng buo, kailangan nating tukuyin at burahin ang 5 partikular na habits na ito ngayon din. Hanggat hindi natin binabasag ang mga ilusyong ito, kahit gaano ka pakapagod sa pagtatrabaho, mananatili kang bihag sa isang siklo na hindi mo kontrolado. Ang unang ilusyon na dapat natin basagin ay ang minimum payment trap. Marami sa atin ang nakakaramdam ng kapanatagan dahil nagbabayad naman tayo ng minimum due buwan-buwan. Tingnan niyo ang chart na ito. Ang malaking block ay ang iyong principal debt, habang ang maliit ay ang interest. Kapag minimum lang ang binabayaran mo, yung interest block lang ang nababawasan, pero agad din itong napupuno. Ang resulta? Pagod ka sa pagbabayad, pero ang mismong utang mo ay hindi man lang nababawasan. Pangalawa ay ang habit of denial. Marami ang takot buksan ang billing statement o ilista ang kabuang halaga ng kanilang utang dahil sa takot na harapin ang katotohanan. Ang pagpikit sa laki ng iyong utang ay hindi nagpapatigil sa paglaki nito. Tinatanggalan mo lang ang sarili mo ng pagkakataong makita ang exit dahil mas pinipili mong maglakad ng nakapering sa gitna ng krisis. Kapag pinagsama ang peking pag-abante sa minimum payments at ang pagtanggi sa katotohanan, nauubos ang iyong resources nang walang nararating na progreso. Pangatlo ay ang emotional standing. Ginagamit natin ang pera bilang panandaliang painkiller para lunurin ang stress sa trabaho, lungkot o frustration sa pamamagitan ng shopping o pagkain sa labas. Ang tanong, sulit ba ang panandaliang saya ng retail therapy kung ang kapalit nito ay ang pangmatagalang kapayapaan ng iyong isip? Ang ika-4 na habit ay ang normalizing debt. Madalas nating naririnig na lahat naman may utang. Isang linyang ginagamit natin para bigyan matuwid ang isang sitwasyong hindi naman talaga natin gusto. Ito ang malinaw na boundary sa pagitan ng dalawang uri ng utang. Ang good debt sa itaas ay ginagamit para magpalago ng negosyo at assets, habang ang bad debt sa ibaba ay nauuwi sa isang downward spiral dahil ginamit lang ito sa luho at pagpapa-impress. Ang pagtanggap na normal lang ang laging kapos ay garantiyang habang buhay kang mauubusan ng pera at pagkakataon. Ang paggamit ng utang para lunurin ang emosyon o para lang makibagay sa lipunan ay ginagawang permanenteng financial trap ang isang temporaryong discomfort. Ang ika-5 at pinakamapanganib na habit ay ang aesthetic over future. Ito ang obsesyon sa pagpapakita ng tagumpay sa social media habang ang katotohanan ay baon sa utang offline. Mas inuuna natin ang IG stories kaysa sa bank statement. Ang nakakasisilaw na lifestyle sa kaliwa ay kadalasang nabubuhay sa isang bank account na nasa kanan, isang account na zero ang balanse at punong-puno ng babala. Dahil sa lifestyle na ito, wala sang safety net. Isang hospital bill o emergency lang, guguho agad ang iyong mundo dahil wala kang pondong nakatabi sa bangko para protektahan ang buong pamilya at sarili mo. Ang pagproproject ng yaman ng walang ipon ay ang huling patibong na nagpapatibay sa iyong status bilang alipin ng utang. Para putulin ang siklo ng normalizing debt, kailangan nating ilapat ang bawas dagdag strategy, agresibong pag-alis sa mga hindi kailangang gastos upang makuha muli ang kontrol sa iyong kapital. Ang pagbasag sa utang ay nangangailangan ng CHIP method. C ay create, paghahanap ng paraan para madagdagan ng pera. H ay handle, strict budgeting na nagbayad ng prinsipal. I ay invest, pera ang magtatrabaho para sa'yo. At P ay protect, pagbuo ng emergency fund. Handa ka na bang ilaan ang 10 minuto kada araw para baguhin ang takbo ng iyong pinansyal? Kung ang sagot mo ay yes, i-type ang reset sa comment section para masimulan na natin ang iyong paglaya.
Tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.